po tayong sounds. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BP Sara po nagsabi na hindi po siya payag o hindi po siya sang-ayon na si Pangulong Marcos po ay mapatalsik sa pamamagitan ng people pa. Iyan. Pag-usapan din po natin, ito po, tuwan-tuwa po, Colorum si Gat Chuchul yan, nang banggitin po ni Pangulong Marcos na siya po ay kinikilala o tinawag na Senate President pro tempore sa isa pong dito po sa programa sa Independence Day. Tuwan-tuwa na no? Talagang to si Colorum Gatchalian. At siyempre pa po, ito po ang ayan po, si Chavit Singson naglabas na po ng official statement hinggil po sa kanyang kasong kinakaharap, yung cyber libel. Ito po, bumanat na po ng pagpapapansin itong mga tinatawag nating anong tawag dyan? Mga bagong abogado nitong prosecution. Nako, napakagagaling po talaga pala nitong mga to. Lalo na tong si Lorna Kapunan. Ang husay po. Sa katunayan, sa tindi po ng kahusayan nito, mas magaling pa po sa konstitusyon ng Pilipinas. Abogado po ng prosecution, mas malupit pa po, no? Mas magaling pa sa konstitusyon. Yan po ang mapag-uusapan natin. At saka si Erwin Tulfo pa pala. Antindi po si Erwin Tulfo po, mukhang wala talagang balak mag-imbestiga sa flood control. Ayan po ang patutunayan natin ngayon. Hindi po talaga, kaya po nila sa pangalawang pagkakataon ay aagawin po nila yung napakaganda na pong flood control probe o flood control na pag-iimbestiga na ginagawa ni Marcoleta. Aagawin na naman po para hindi na naman po mag-imbestiga ang Blue Ribbon dito po sa flood control problems po natin. Yan po ang mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na agad natin, lahat-lahat. Alam niyo po, ang dami pong karakter ngayon na lumalabas. Pero talagang ang laki po ng laban na kinakaharap natin. No? Marami po nananawagan na suportahan na ni BP Sara itong pagpapatalsik kay BBM. Pero sabi po ni BP Sara, napakalinaw po ng mga sinabi ni BP Sara. Ito po, hindi po siya mangunguna dito po sa tinatawag nating pagpapatalsik kay BBM sa pamamagitan ng people power. Alam niyo po, naunawaan ko po, sinasabi po ni BP Sara, siya ang legal na susunod o kumbaga siya yung legal na successor kung sakasakali po. Alam niyo po yung delikadesan tinatawag. Yan po ang meron. Hindi po nagmamadali yung mga Duterte po ay hindi po sabik sa kapangyarihan katulad po ng gustong palabasin ng iba. No, naalala ko po yung pagkakaiba ni Leni Robredo at saka nito ni BP Sara. Si Leni Robredo po, siya po yung namumuno sa Aus Duterte movement. Siya po yung naninira kay Duterte at talaga pong naroon po nakalagay Aus Duterte. #Aus Duterte. Let Lenny lead.
Siya po yung namumuno sa hashtag Let Lenny Lead. O makakapal po mukha ng mga dilawan eh. Hindi po makapal ang mukha ni VP Sara. Bagamat napakarami na pong nananawagan na mapatalsik na po si Pangulong Marcos dahil sa mga kapalpakan, dahil sa malawakang korupsyon, dahil po sa kawalan po ng direksyon ng bansang Pilipinas. Hindi po ang tugon ni VP Sara. Ayaw niya, no? Dahil po siya ay naniniwala sa succession. Ito po ang pahayag ni VP Sara. Pakinggan po natin ng kaunti. Teka, ayos ko lang. Makikinig lang ha. Tanggalin ko na yung tunay na mic. Props lang po talaga to. Ito po talaga yung tunay na mic natin. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line, ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon. Okay, malinaw po ha. Hindi po gustong agawin ni VP Sara yung posisyon ng pagiging presidente sa any extra constitutional means. Ibig sabihin siya po yung legal na successor ni BBM at wala po siyang balak na agawin. Yun pong yung pamumuno ng Pilipinas sa pamamagitan po ng extra constitutional means. Bagamat kinikilala po ng konstitusyon yung people werpa, yung kapangyarihan po ng tao na mag-alsa, ayaw po ni VP Sara niyan, no? Malinaw po. Ang tanong VP, paano na yung hindi malutas-lutas na suliranin sa pagnanakaw, malawakang korupsyon at saka sa kawalan ng direksyon? Anong gusto mong mangyari, VP Sara? Ito kasi yung mga hamon kay VP Sara. Magsasawalang kibo ka ba? Una po, hindi po nagsasawalang kibo si VP Sara. In fact, maganda po yung ginagawa ni VP Sara. Tuloy-tuloy po yung ginagawa ni VP Sara na paglalantad sa mga magnanakaw, no? Kasi po si VP Sara at least, kasi ang hirap po, mahirap talaga kung sila Marcoleta lang, kung sila Alan Peter Cayetano lang. Kasi po sila sa sarili lang nilang programa, 'di ba? Nagpapakalat lang po ng mga pinapahayag ni Cayetano halimbawa at saka lalo na po ni Senator Marcoleta. Ayaw pong kino-cover si Senator Marcoleta ng mainstream media. May sarili lang siyang programa at saka sa tulong po ng mga vloggers. Ganon din po si Senator Alan Cayetano. Halos ayaw po siyang i-cover ng mainstream media. Yan nga po yung angal nila. Ang dami nilang sinasabi, nasa kanila yung legal. Pero po, tignan nyo naman po yung mainstream media. Doon po sa kabilang panig. Sa mga kolorum po, nakaayon yung ating mainstream media. Samantalang kay VP Sara po, no? At least kahit papano, nakakaparehas po tayo kay VP Sara kasi hindi po pwedeng i-ignore ng mainstream media yung Vice President. Halatang halata na po. Pwede po nilang i-ignore si Alan Peter Cayetano. Pwede po nilang i-ignore sila Rodante Marcoleta at sila Robin Padilla, sila Jinggoy Estrada, pero hindi po nila pwedeng i-ignore ang Vice President ng Pilipinas. Masyado na po silang mahahalata. Masyado na pong mahalata yung mainstream media, yung pagkabayas nila. Okay. Ituloy po natin, no? Tanong nga, VP Sara,
Ano yan, hahayaan mo na lang yung kapalpakan ng administrasyong ito? Ha? Hahayaan mo na lang yung kapalpakan? Hindi mo pipigilan? Yan kasi yung question sa kanya ng mga sabing pamunuan niya na yung mga atat na umupo si BP Sara sa pwesto. Wala sa aking mga kamay ang Pakinggan natin. extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita Okay, hindi niya po gustong agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Napakalinaw po niyan, ha? Bakit? BP Sara, bakit? Tanong ng mga taong supporter yung gigil na pong mamuno si BP Sara. Pero bago po natin ituloy yan, 1,200 po tayo. Thank you very much. Pero ang ating likers po ay 264 lamang. Kulang po tayo ng mahigit 1,000. Mag-likes po kayo. Hindi po. Duterte tayo. Hindi po pwedeng lumagpas mo si Rodante Marcoleta kay Sara Duterte. Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Ayun pala ang purpose ni BP Sara. Ay, ito pala Mike. Ayun po pala yung purpose ni BP Sara kung bakit gusto niya nang manatili si Pangulong Marcos. No, ito po. Sabi niya, gusto kong makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Grabe. No, gusto pong masagad. Gusto po yung gawin ni BP Sara. Masohista po si BP Sara eh. Gusto niya itodo mo na lahat BBM. Ibigay mo na lahat. Para makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya si BBM. Yan po ang sinabi po ni BP Sara. 'Di ba? Talagang yung wala na pong balikan, yung talagang sagarin na lahat ng kakampi ni BBM na wala na po tayong patatawarin na tanging mga Duterte at mga Duterte allies na lang po yung talagang iboboto natin sa 2028 kasi sagad na tayo. Kumbaga kung nakapanloko pa po yung mga Tulfo, yung nakapanloko pa po yung mga katulad ng mga Soto, yung mga katulad po na kahit po hindi nyo aminin, natitiyak ko po na marami po sa mga Duterte, binoto pa rin po si Soto, binoto pa rin po si Tulfo, binoto pa rin po si Ping. Alam nyo kung bakit? Kasi po ang mga Duterte mahilig po sa mga action man. Akala po nila yung mga Tulfo dahil mga fans tayo ng Tulfo talagang nanonood po ang mga sambayanan. Lalo na po yung mga OFW, napakarami po nanonood, followers po ng mga Tulfo. Akala natin, kahit na hindi Duterte ang mga yan, pero nasa dugo nila yung paglilingkod. Kahit hindi sila Duterte, nasa puso nila yung paglilingkod. Sabi ko nga, sana hindi lang sa dugo at sana hindi lang sa puso. Sana nakita natin na naglilingkod sila ngayon sa mamamayang Pilipino. Ngayon kailangan natin yung mga tapang ng Tulfo. Sana ngayon sila magpakita ng kanilang tapang. Hindi po eh. Ngayon po nakita na yung mga Tulfo kung paano po yumayakap sa mga magnanakaw, kung paano po sila nagiging instrumento kahit hindi po nila sinasadya. Kahit hindi po nila, sabihin natin na kahit hindi po nila alam. Pero imposible pong hindi nila alam. Simple lang po yan eh. Magnanakaw, kakampihan mo, ano ka? 'Di ba? So ngayon po, sinasagad na po. Tama si BP Sara, sagad na natin. Para hindi na tayo muling bumalik dito sa pamumuno na to ng mga katulad ng mga Marcos at lahat ng mga kumampi sa kanila ay isuka na ng tao. Hindi na po sila madadala na kami mga anti-corruption. Hindi na sila madadala na kami mga maglilingkod sa mamamayan.
ibabasura pati yung mga popular na Tulfo, ibabasura pati yung mga popular na Soto, ibabasura pati yung mga popular na Lacson, lahat ng popular na yan, ibabasura ng mamamayang Pilipino. Kinakailangan sagad na, yung wala na matira, pati yung mga rekto, ibabasura, pati lahat ng mga tao, ibabasura. Yun eh. Yun po yung ano natin, yun po yung ating yan po yung kagustuhan ni BP Sara. Alam niyo yung sinagad na, yung sagad na sagad, wala nang balikan sa mga Marcos, wala nang mananalo sa national na mga Marcos. Dahil sinagad na ninyo yung taong bayan. Tapos wala na ring mga katulad nito na Anticler. Ito po ang sagot ni Anticler. Ang Vice Presidente kapag walang script na binabasa, walang modo, lumalabas ang totongan nyo. At least, mali kayo sa sinasabi nyo na walang alam si BP Sara. Ikaw mismo, aminado, walang script. Si BP Sara, pag yan tinanong ng mga tao, walang script, hindi yan katulad mo, Anticler. Ang script mo, anti-Duterte lang lahat. Si BP Sara, walang script. Yung tinatawag mong walang modo, yan ang gusto ng mamamayan. Yung sinasabi nyo si BP Sara, walang modo, palamura, walang hiya, mga demonyo, yan bakit po nagustuhan ng taong bayan? Bakit po gustong-gusto ang mga Duterte ng taong bayan? Kung sinasabi nyo sila yung mga demonyo, mga satanas, santanas, at iba pang mga masasamang elemento. Bakit po sila nagustuhan? Kasi po ang mga Duterte po at ang mga kapanalig ng Duterte ang nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Akalain nyo, eto lang ang pinakamalaki nyo kasinungalingan, lalo ka na Anticler. Bagsak tayo. Walang turistang pumapasok. Hindi literal. Ibig sabihin, kumpara nung araw. Wala nga in-check na turista ngayon kahit na ano nang ginagawa natin eh. Bagsak ang ating yung ating foreign investment. Bagsak. Bagsak po ang piso. 60 plus na. Walang pumapasok na paano papasok ang foreign investor? Kayo nagpapakalat ng kalokohan na may threat sa Senado, may threat sa AFP, mga sundalo, anytime dismayado na. Si Lacson nagsabi noon. Kakampi nyo, dismayado na daw yung mga sundalo. Ang purpose nila, papasamain yung Duterte side. Ang gusto lang nilang sabihin, huwag kayong papadala dyan sa mga nag-uudyok sa inyo. Alam namin dismayado kayo dahil may nang-uudyok. Diba? Ganyan yung purpose nila eh. Pero ang katotohanan, ang nasisira yung bansang Pilipinas. Akalain nyo, Senado, maririnig nyo pag US, narinig ba natin na may threat sa Senado ng US? Pucha, under gera nga yung US eh. May kagera nga yung US ngayon. Hindi mo sila mariringgan na under threat. Yung mga institusyon nila, pinangangalagaan nila. Tayo po. Kakaiba yung mga politiko natin eh. Manalo lang po sa politika kahit handa po silang wasakin ng bansa. Ano pong patunay na may threat sa Senado? Ano po ang patunay na may threat sa Senado? Wala. Sinabi lang ng NBI. Kung may threat man sa Senado at hindi kaya ng walang butong si Gatchutchul yan, lintik na yan. Huwag ka na mag-ambisyon mag-Senate President. Hindi mo pala kaya. Nasa gupain yung threat. Di ba? Okay, ito po, sumagot na finally si Chavit Singson sa kanya pong kasong cyber libel. Paalala po, 1,682 ang ating viewers.
477 lang po ang likers natin. Mag-likes lang po. Wag pong kalimutan yung mga hindi pa po nagsa-subscribe. Mag-subscribe po kayo dahil dito po punong-puno ng balita, hitik na hitik. At ito po ay sariwang-sariwa po ang balita. Kasing sariwa po ng mga natitipuhan ng mga robust boys. Ibig mo sabihin ba dong sariwa yung mga gusto ng mga robust boys? Malamang. Sa laki ba naman ng tip eh. Pag hindi pa naman sariwa yung na gusto nilang tikman eh, ang lalaki naman ng tip na mga yan. Sabagay kung saan katutak ang pera mo, no? Dito po sariwang-sariwa ang balita. Katulad kasing sariwa po ng mga natitikman ng mga robust boys. Nako po, napakagaganda, napakasasariwa. Alam nyo, minsan, hindi nyo ba napupuna yung mga robust boys? Minsan, tahimik na tahimik lang. Minsan, halos ayaw ko. Minsan, ang bait-bait, magsosorry bigla. Minsan, ang tatapang, kukuhelyuhan kita. Bibit-biting kita palabas. Minsan, kaya iniisip ko, yan kaya epekto. Ako hindi pa ako nakakatikim ng robust eh. Yan kaya epekto ng robust. May side effect yata yung robust eh. Tumatapang ka eh. Okay, ito na po si Luis Chavit Singson sa kanyang pong pahayag. Mahaba po to pero itong Tagalog portion lang. Hindi ba kapansin-pansin na habang lumalabas ang dapat ilabas ng mga robust boys? Hindi ba kapansin-pansin na habang lumalabas, biro lang po, biro. Wala po robust sa sinabi ni Chavit. Si Chavit Singson po hindi po niyang kinakailangan yung yung mga robust. Talagang malupit po yan si Manong Chavit. Manong Chavit, baka naman. Ang babata ng mga kalimutan na muna natin yan, chiching ni Chavit. Hindi ba kapansin-pansin na habang lumalabas ang mga detalye ng korupsyon, ang mga nagsasalita tungkol dito ang siyang pinatatahimik at sinasampahan ng kaso? Ako dito ako takantaka sa mga kakamping Dilawan Makabayan Black. Akala ko ba kayo po ay para sa human rights? Akala ko ba kayo ay anti-corruption? Pero bakit po nyo inaalaw? Bakit po ninyo pinapayagan? Kayong mga kakamping Dilawan, lalong-lalo na yung Makabayan Black, no? Na yung mga taong naglalantad ng korupsyon, sila pa yung nakakasuhan. So, kaya pati po, hindi lang po yung na-expose natin, yung pangyayari po ngayon, hindi lang po yung na-expose yung mga magnanakaw na corrupt officials. Pati po yung mga anti-corrupt kuno. Yung mga katulad nila Laila de Lima, Shell Jokno, Percy Sendanya. Ang ingay niya ni Percy Sendanya. Labas ng labas ng labas ng labas. Father Flavi, yung labas dito Hindi yung katulad ng gusto mo ilabas Si Father Flavi nakakatuwa no? Kaya pala galit na galit sa mga Duterte. Nadeliberan din daw pala. Nadeliberan ka din pala di umano. Father Flavi. Asa na ba tayo? Ang dami mong pasakali ba ito? Nawawala ka tuloy. Tuloy natin to. Sa halip na ipaliwanag kung saan, ayun, na-expose po yung mga nagsasabing sila ay anti-corruption. Hindi naman po talaga pala kayo anti-corruption. Kayo po ay anti-Duterte lang. Ibig nyo sabihin, baliwalain na natin yung flood control, corruption, basta si Sara Duterte hindi lang manalo. Antindi, no? Mas galit sila sa Duterte
kaysa sa korupsyon. Yan po. 1,898 na tayo mga kapatid. 628 lang po ang nagla-likes. Baka gusto nyo naman mag-likes. Okay. Sa halip na ipaliwanag kung saan napunta ang bilyong-bilyong piso ng taong bayan, mas inuuna pang habulin ang mga kritiko upang ilihis ang atensyon ng publiko. Sa mga Pilipino, huwag tayong magpasindak. Ang tunay na issue rito ay hindi cyber libel. Ang tunay na issue ay kung saan napunta ang pera ng bayan, sino ang nakinabang at sino ang dapat managot. Ito po ang sinabi ni Singson, dagdag pa niya, I will not be silenced. Hindi po siya mapapatahimik. Bilyonaryo yan, mapapatahimik nyo. Hanggang katapusan kayo. Kaya talagang durog-durog eh. Lalabas na po lahat ng baho ng lahat ng mababaho. Pati po yung mga nagpapanggap na sariwa. Yung mukhang sariwa dahil may formalin. Dati usong-uso yung formalin na isda eh. At sa kasawiang palad, ang ating pong Pangulo ayon sa isa sa mga viewer natin ay walang pakialam. Ang tsaklap. Walang pakialam. Bahala kayo dyan sa buhay nyo, basta kami. Basta kami. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa Pilipinas ang nakawan. Walang pakialam. Basta mailusot lang. At isa po sa pagpapalusot na ginagawa nila, teka muna, bago yung pagpapalusot. Ito po muna, no? Munta nga po tong si ano eh. Munta nga po talaga tong si Senate President Pro Tempore. Ito po kita nyo po kung gaano po kababaw tong kaligayahan ng mga tao na to. Marcos Jr. tinawag na Senate President Pro Tempore si Gatchalian sa araw ng kalayaan. At tuwan-tuwa po sila kaya nagpalakpakan. Yun lang po, ganun lang po kabababaw tong mga to. Kahit kolorum. Basta sinabi ni President Marcos, na siya yung President Pro Tempore. Kahit kolorum. Alam niyo po, wag tayong pumayag na madali lang naman po eh. Mag-13 kayo, okay na. Wag po tayong pumayag na yung mga kolorum. Kolorum po yan. Badong, sabi nga, bakit nakakapirma ng cheque kung kolorum? Yung jeep nga po, na kolorum, nakakabiyahe. O, ganun lang po yan. Okay. Tuwan-tuwa po si Senate President. Tuwan-tuwa, no? Ang babaw pala ng kaligayahan nito ni Win Gatchalian. Bianca! Kaya pala si Bianca eh. Ikaw talaga, Sherwin, no? Mababaw pala ang kaligayahan. Tuwan-tuwa na, natawag ng presidente na Senate Pro Tempore. Ang babaw mo, Sherwin. Bianca! At pero ang ito po, dito po ako nasasaktan. No? Ito po, masakit po sa atin to lahat. Ito pong susunod na babalita po natin. Erwin Tulfo, tututukan umano ng kanyang Blue Ribbon ang posibleng anomalya sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao dahil sa lindol. Alam nyo, no? Ito, ituloy lang natin Posibleng imbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Erwin Tulfo kung may naging irregularidad sa ilang infrastruktura matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayan po. Dito natin makikita
na importante talaga yung mga infrastructure natin at kayang mag-withstand ng malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga tinignan natin, yung ating building code. Oh. Kailangan po nating lagpasan na yung mga klase ng trabaho na binalasubas. We have to move forward by making sure na yung pondo galing din sa tao ay nagagasto sa tama. Sometimes, we must bend the law. Alam niyo po, parang ang sarap pong pakinggan, no? Mayroon pong mga bumagsak na infrastructure dahil lumindol, 'di ba? Iimbestigahan. Iimbestigahan natin 'yan. Pero alam niyo po, sa isang banda po, nakakalungkot. Kasi ito po yung tinatawag natin force majeure. Hindi nyo kayang kontrolin ang lindol. Iimbestigahan ninyo yung bumagsak na infrastruktura ng lumindol. Samantalang, yang Blue Ribbon matagal na po. Ang dapat mong tutukan, Erwin Tulfo, flood control dahil gumastos tayo ng pera. Hindi ko po sinasabing wag pong intindihin. Baka naman tama naman yung sinasabi nila. Pero ito po, hulaan eh. Di po ba? Ibig nyo sabihin, papapanagutin ninyo kahit po mga pribado. Alam ko, private yan. Jollibee yung nakita kong bumagsak eh. Ibig nyo sabihin, uunahin nyo pang imbestigahan niya kaysa yung mga obvious na mga nagnakaw. Hindi yata alam ni Tulfo yung kanya talagang trabaho. Ang trabaho mo, Tulfo, kaya create yung Blue Ribbon Committee. Yan po ang problema pag hindi po, sabi nga ng kanyang kapatid, kinukrucify ka na, hindi mo alam eh. Binigyan ka ng trabahong hindi mo kaya in the first place. Kaya yan binigay sa'yo, baka nakakalimot ka, Tulfo, kayong dalawang Tulfo, isa lang pumalpak sa inyo, palpak na rin ang tingin sa isa. Kaya kayo binigyan ng ganyan kalaking trabaho ngayon. Alam nyo kung bakit? Ako na magsasabi, mukhang hindi nyo naunawaan eh. Buti pa si Ben Bitag Tulfo, nauunawaan kung bakit binigay sa iyo yung Blue Ribbon. Kaya binigay sa iyo yung Blue Ribbon dahil alam nila na papalpak ka. Napakalapit na ng eleksyon. Ang mga Tulfo laging ang taas ng rating sa lahat ng mga rating ng lahat ng posisyon. Mapa presidente, mapa vice president, lagi silang second or third sa ating Vice President Sara Duterte. Ang taas ng posisyon nyo. Tulfo, ngayon lantad na lantad. Ang gusto ng lahat ng mamamayang Pilipino, mag-imbestiga kayo sa Blue Ribbon Committee sa flood control. Alam nila na kaya kayo nilagay dyan para maawat. Eh hindi na, nakita na ng tao, lumantad na 18 soldiers eh. Sabi pa nila, meron pang 14 nakasunod na ex-marines. Meron pang 7, pag hindi pa tayo na-satisfy sa 14, meron pang 7 na magpapatunay na katotohanan yung mga sinasabi na naunang 18. Pero, nag-iisip ka pa rin. Ang dami pong dapat lutasin. Ang dami pong dapat sampahan ng kaso. Ang dami pong dapat makita. Hanapin kung sino yung mga magnanakaw sa flood control. Totoo yan. Yan yung dapat hinahanap sa flood control. Sino yung mastermind? At dyan papunta. Alam ng lahat ng tao yung difference. Ang laki ng diferensya ni Erwin Tulfo kay Marcoleta. Si Marcoleta, matalino, magaling na abogado. Si Tulfo, hindi ka na abogado, hindi ka pa makonsider na magaling na broadcaster. Hindi ka nalilinya sa mga katulad ni Mike Enriquez, nila Noli De Castro, nila Corina Sanchez, Mel Chanco, Jay Sonsa, pati kay Arnold Clavio. Oh.
Ang layo mo kay Marcoleta eh. Si Marcoleta papunta sa mastermind ang investigasyon. Ikaw, palihis na naman sa flood control. Gusto mo na namang imbestigahan yung lindol. Ano yung imbestigahan mo sa lindol? Saan nagmula? Volcanic ba o tectonic? Ipaubaya mo na yan sa mga scientists. Pag sinabi ng mga scientists na kaya nagiba yung mga buildings, tsaka nyo, at hindi ikaw dapat dyan. Kasi malamang, hindi naman yan yung concern mo. Ang concern ng ang concern ng BRC, mga magnanakaw sa gobyerno. Ililihis nyo na naman. Totoo, sikat yan. Yan ang magaling, dyan magaling yung mga tulpo eh. Sa mga virals. Eto, magba-viral to. Diyan po ang husay nila eh. Sa posibleng mag-viral. Talagang magba-viral yan. Mag-iimbestiga ka ng lindol. Ipatawag mo yung lindol. Sino papatawag mo? Yung mga langgam na nag-cause ng mga paggalaw ng lupa? Samantalang ito, mulagat na mulagat sa atin, lahat ng tao, mapagobyerno, mapakalaban ng gobyerno, sinasabi nila malawakan ng pagnanakaw sa flood control. Bakit hindi yan ang imbestigahan mo? Kaya ka create yung Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga ng mga magnanakaw sa gobyerno. Lindol ang balak mong imbestigahan kontra sa flood control? Given, nagiba yung mga building, nagiba yung mga tulay, nagiba yung mga kalsada. Yan, may kalsada, may tulay. Flood control. Pucha, ghost. Ayaw mong imbestigahan yung ghost? Huwag na natin imbestigahan yung mga ghost project. Wala naman tayong makikita dyan. Ang ganda ng katwiran, di ba? Kaya hindi na nila, eto siguro katwiran nila eh. Huwag na nating imbestigahan yung mga ghost project kasi wala tayong makikita dyan. Lalo nyo lang pinapakita na kaya ka nilagay sa BRC ay para hindi matuloy ang investigasyon sa flood control. Una't huli na yata yun sa flood control na naman. Kaya nakakaawa po tayo mga Pilipino eh. Dito tayo mag-imbestiga sa mga nakikita natin. We must bend the law. King over. Sometimes, we must bend the law. Yan po ang gusto nito ni Bendalo eh. 2,100 po tayo, 860 lang ang nagla-likes. Baka gusto nyo namang mag-likes. Wala nang ang pakape, wala pang pa-likes. Ano namang klaseng utak yan? Goodbye flood control probe na ba? Kawawa talaga ang mga Pilipino. Eto na po tayo, eto na po, may bago na tayong tinatawag nating, anong tawag dyan? Eto po, sabi ni Lacson, the cheering and applause this morning simply symbolize. Nagpalakpakan daw po yung mga tao. Sabi ni Ping Lacson, simply symbolize public acceptance and approval versus public disapproval and disgust. No need to mention here's who versus who. Ayan. Yung palakpakan daw na binanggit at ngising aso na to si Sherwin Gatchalian. Ngising aso po talaga, literal. Tungkol po dito sa sinabi sa kanya na siya po yung Senate President pro tempore. Nakakaawa po yung Senado. Bakit po? Tuwan-tuwa po sila na ini-endorso. Ito po,
mga Tulfo, hindi nyo napapansin, di ba? Kaya binigay sa inyo yung Blue Ribbon kahit alam na alam ng tao na walang kakayahan si Tulfo, malapit na eleksyon, mataas kayo lagi, lalo ka na Rafi. Yung kasiraan ni Erwin bilang Tulfo, kasiraan mo rin bilang presidential candidate. Hindi mo ba alam yun? Pag nasira ni Erwin yung pangalan Tulfo, sira ka rin. Tulfo ka rin eh. Tulfo ka ng ama mo. Mahal, pahingi nga ang malamig na tubig. Mahal. Ito. Ganda. Beautiful. Gutom na tayo. Okay. At yan, nakita nyo naman ang tindigan ngayon ngayon, isipin nyo po, sino po ang makikinabang pag nasira po yung pangalan ng Matulfo? Hindi po ako nang iintriga, wala kaming pakialam. Kahit sino ang ipantapat ninyo sa tambalang Duterte Marcoleta, walang mananalo. Pero bilang pambato ng administrasyon, pag nasira yung pangalan Tulfo dito kay Erwin, walang katalo-talo si BBM eh. 'Di ba? Walang katalo-talo si BBM kasi alam niya yung mga Tulfo hindi naman niya kayang hawakan yan eh. Pag nasobrahan sa robust, hindi mo kayang kontrolin yung mga Tulfo pag nasobrahan sa robust eh. 'Di ba? Pero etong si Gatchuchu Lian, kontrolado nila yan. Tutang-tuta nila yan. Pag nasira po, yun din pong yun din pong kabila. Kala nyo, tuwan-tuwa kayo. Si Leni Robredo, si Risa Ontiveros. Mga lang, alam po ni BBM yung mga gimmick ng mga dilawan at kakampings na yan. Kaya sila kakampi ngayon. Kaya nila kakampi ngayon si BBM kasi mas takot sila kaya BP Sara. Sa tingin nila pag natanggal nila si BP Sara, kayang-kaya na nila yung mga Marcos. Yan ang katotohanan. Kaya sila, Duterte muna, wasakin muna natin yung Duterte, madali na lang pabagsakin yung mga Marcos. Pero naubusan na sila ng oras 2026 na eh. Pag hindi nila napabagsak yung mga Duterte, goodbye na sa politika yung mga dilawan at kakamping. Magiging katulad na lang yan ng Makabayan. Na paisa-isa nananalo ng congressman, hanggang congressman na lang sila, hanggang party list na lang. Di na yan mananalo ulit sa mga senador. Kaya, nila to? Ito na talaga yung tunay nilang labanan. Pero, mukhang magaling, mukhang yung cards nitong Gatchalian, mukhang nayayari sila ni Gatchalian eh. 'Di ba? Nawala sa picture si John Vic Remulla, mawawala sa picture yung mga Tulfo dahil papalpak sila diyan eh. Tinitiyak ko sa inyo, papalpak sila rito sa Blue Ribbon Committee. Bakit? Hindi nila kaya yung Blue Ribbon. Si BBM, walang katalo-talo. Kasi nilagay si Erwin, hindi mag-iimbestiga ng flood control. Pero, ang masisira pag hindi nag-imbestiga ng flood control, si Erwin at ang mga Tulfo. Pabor pa rin kay BBM kasi ang ginugroom niya ngayon, dati ang tingin kong ginugroom nila si John Vic eh. Pero matapos po yung kapalpakan, after kapalpakan, walang mahuling malalaking isda si John Vic, mukhang nakita ng mga tao na hindi po pwede si John Vic. Nauunang mga salitaan bago yung mga aksyon. Eto si Chuchu Gatchalian, no? Wala pa pong bahid ng kahit na ano eh. Kasi halos wala namang
Ang problema kay Gatchalian, talaga wala ka halos makitang ibabato sa kanya. Kasi halos wala namang ginagawa. Ang tagal na senador niyan. Parang si Lito Lapid lang eh. Mukhang mas matalino lang kay Lito Lapid kasi hindi naman siya gaano napapansin. Yan yung problema kay Gatchalian eh. Hindi napapansin gaano, walang ganong sinasabi. Kung magsalita man, para siyang matalino. Kaya lang hindi naman natin kasi pinapansin kaya hindi natin alam kung totoo bang matalino o hindi. O, 'di ba? Ngayon lang siya masasalang. Kaya maganda yung packaging, mahilig po yung mga Marcos sa packaging lang eh. Oh. Kaya kung between John Vic and Gatchalian, mas maganda yung packaging ni Gatchalian. Bianca, kumusta naman? Kumusta naman, Bianca? Okay. Sa madaling salita, kawawa to. Tama si si Ben Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Tama po siya. Kinukrucify nila si Erwin dahil sa ano yan? Si Erwin yung naghangad ng higit sa kanyang kakayahan. Yan yun eh. Bibihira po yung wala akong natandaan before Lacson, wala akong natandaan na Blue Ribbon Committee chairman na galing sa na hindi abogado. Halos lahat po ng Blue Ribbon Committee chairman abogado. Si Lacson po yung natandaan ko lang na hindi. Tapos ngayon sinundan. At least si Lacson marunong mag-imbestiga dahil dating chief PNP, dating investigador talaga, dating pulis. Si Lacson, si Lacson, si Bendalo, anak ng tinapay. Kita nyo ngayon ang imbestigahan, hindi na po ano na imbestigahan? Lindol. Okay. Eto po, naku napakagaling pala talaga nung mga bagong prosecutor, yung mga private prosecutor na pinangungunahan nito ni Lorna Mami. Mami Lorna Kapunan. Mami. Mami, pahinga na Mami. Mami, baka gusto na magpahinga. Aba, pinaglalaban pala nito ni Lorna Kapunan, ay eto po, ang sinasabi niya, you can't vote if you're not there. Only present senators should decide in Sara Duterte trial. Anak ng tinapay, mas magaling pa pala to si Mami Kapunan kaysa sa Philippine Constitution. Malinaw po sa Philippine Constitution. Sa 24 na senador, 16 po ang kinakailangan para yun palang kukwestiyonin ni Mami Kapunan. Mami! Mukha ng Mami benda na lang kailangan. Ang galing pala nito. Mas magaling pa po sa konstitusyon. Ang ipinahiwatig po ni Mami Kapunan, ngayon, ang gusto niyang sabihin, hindi dapat 16. Ang linaw po sa konstitusyon, diyan na po kayo madadali. Pag sumunod to si Sherwin. Alam niyo po, may tendency sumunod si Sherwin. Kasi nag-post si Sherwin eh. Nag-post si Sherwin, gachuchu yan, na 16 ang kinakailangan, tapos binura agad. Tinanggal agad ang post. Napagalitan siguro si Erwin ng kanyang mga amo. Si Erwin pala. Ng kanyang mga amo. Bakit? Pinost niya 16 para si BP Sara ay ma-convict. Tapos biglang tinanggal yung post niya. Kasi mukhang ang paglalaban ng mga congressman, kasama to si Mami Kapunan. Mami! Ang talino mo, Mami, mas magaling ka pa sa konstitusyon. Diyan na kayo madadali. Kasi po, ang AFP at mga kapulisan natin, ang pinagtatanggol po niyan ay mga mamamayang Pilipino under Constitution, hindi po
gobyerno. Yung pong konstitusyon po ang pinahahalagahan ng mga tagapagtanggol ng ating bansa. Kaya yan pala, kaya pala kayo kampanteng-kampante. Pag pinagpilitan nyo po na mas maliit sa 16, yan na po. Yan na po ang pinagpilitan nyo. Kaya hindi pa namin kayo siniseryoso, Mami Kapunan eh. Mami Kapunan, magbigay naman kayo ng mga seseryosohin kayo. Una mong pahayag, hindi naman pala bloodbath, bubble bath pala. Puta, bubble bath? Tatawa na ba kami? Magsasabi ka kasi, Mami, sabihin mo, eto patawa to Para naman may ano kami. Hindi naman pala bloodbath yung habol ni BP Sara. Bubble bath pala. Bubble bath? Kawawa ang po dyan. Tapos ngayon naman, pabababain nila mula 16. Hindi na 16. Mas magaling pa kayo sa saligang batas. Yan yung sinasabi niyong mahuhusay na abogado. Diyan bilib si Jerbil. Kay Mami Kapunan. Mami! Pahinga na, Mami. Meme na, Mami. Meme na. Yan po ang ating topic. Pwede na kayo